eto na yung ating melon. Medyo natagalan tayo sa pag-sweet test natin kasi nakalimutan ko na may melon nga pala tayo sa rep. At nagpunta kami kanina sa supermarket. Naghahanap ako ng melon. Sabi ko gusto ko ng prutas hanggang sa naalala ko may nakatago nga pala tayo. Bigay na ating supervisor. At dahil dyan guys ay magsisweet test tayo. At ang kulay nito siguro ay green melon. Titingnan natin guys. Kung matamis siya, kaya naman isi-sweet test natin siya. Diyan. Alam niyo ba, yung melon na ganito common yung makikita dito sa Japan, kulay green na melon. Pero ako, mas fan ako ng orange na melon. Yung melon ng Hokkaido guys, kasi talaga napakasarap ng melon nila. Sabi nila, masarap din naman daw yung green. Pero masasasarapan ako guys sa red na melon. Dahil pa reklamo, no, binigyan na nga parang nagre-reklamo pa. So, ayan guys, ang konti lang ng buto niya. Imagine niyo, tingnan niyo. Puro laman halos. Diba? So, tikman natin. At, ito yung palatandaan na masyado siyang matamis guys. Ayan, yung parang, nakikita niyo parang may pasa-pasa siya. Yan yung contain ng sugar niya na sign na mataas ang kanyang sugar level. At, kukuha tayo ng pang sweet test natin. Siyempre, sobrang init. Grabe. Hindi ako makapag-fan kasi nga may kakaroon ng hangin yung ating video. Ayan, napakatubig niya, promise. Ay, wag ko naman natikman. Para surprise. My gosh. Ang tamis niya, guys. Yan yung kanyang sugar level, guys. Nasa 15. Ang ibig sabihin yan ay matamis na siya. Super tamis na talaga yan. Kaya, sakto lang yan, guys, para hindi nakakaumay. Alam niyo, ayoko din sa fruits ng masyadong matamis. Dahil dyan, gagawa tayo ng melon shake. Pero, syempre, titikman na muna natin siya ng as is para malaman talaga natin kung gaano siya katamis. Guys, grabe. Ayoko na ganito katamis. Sobrang tamis, guys. Parang inasukalan. Nakatakot. Nagle-less na kasi ako ng sugar lately dahil alam niyo na puro matatamis yung kinakain natin, di ba? Kaya pagka ganito katatamis yung kinakain natin araw-araw guys, nakakatakot lalo na kung lahi nyo yung diabetes. Pag ginawa natin siyang shake guys, hindi niya na kailangan ng asukal. As in, para kayo nagalo ng 3 kutsarang asukal, ganun katamis yung kanyang sweet level. Yung kahit hanggang ilalim niya guys, super sweet. Sabi ng supervisor ko, super sweet nga daw itong melon na to. Tingnan nyo guys, hanggang ilalim niya, makakain nyo kasi super sweet. Grabe, kayang sa irin. Sana guys, maging kasing tamis nito yung mga melon na pinagtatanim natin. Grabe. Even yung ganito niya guys, napakatamis. At yung ganito, masarap itong kinakain eh. Ito yung gitna niya guys. Sa mga juice, gustong-gusto ko to. Yan. Grabe. At dahil dyan guys, gagawa tayo ng ating melon shake kung saan ang gamit pa din natin yung ating mini blender. Ayan. Kasi napaka-convenient na ito gamitin. Diretso ano nyo na. Diretso inom nyo na. Ang maganda dito sa melon na to, hanggang ilalim makakain nyo, hindi sayang yung balat. Tingnan nyo naman, oh, said na said. Pwede nga kayong gumamit ng peeler eh. Ito lang natin dito guys. Ayan. Napakalagkit niya sa kamay. Kinakailangan ay magugas ka pa ng kamay kasi tanda na napakatamis niya. Saka natin siya hahaluin. Ayan. So ayan guys, pinatikim natin kaya kari. Anong lasa? Suga mayan eh. Nang kasat tumitay. Ne? Grabe yung asukal niya guys. Para siyang parang nagtimpla ng sa isang baso, maglagay lang ako ng isang kutsarang tubig, tapos 3 kutsarang asukal. Ganun katamis yung tamis niya, promise. Kaya lang yung lola nyo kasi takot ako magkakain lately na matamis. Tapos guys, sa buto niya, nagtabi tayo. Ayan, halos yung kaninang napakadaming buto, ito lang yung natira. Siguro mga siyam lang siya, oo. Kasi ang ginagawa ko guys, hinuhugasan ko siya sa tubig. And then pagkahugas ko sa tubig, yung mga nag-float, itinatapon ko yun. Kasi ang ibig sabihin nun, sign yun na walang laman o hindi masyadong na-develop na buto. Kaya dapat ang ititira nyo lang na pangpunla ay yung mga ganitong mabibigat. Ang ibig sabihin yan, ayan yung mga perfect na buto na pwede nyong pantanim
next year, syempre, natin siya itatanim. Dahil natagalan yung ating pag-charge, guys, hindi na ako makapaghintay dahil magpo-farming ang lola nyo. Ito na lang yung ginamit natin, yung ating brown. Blender din siya, guys, kaya lang ay handy. Ayan. So, hindi tayo naglagay ng asukal. Hindi tayo naglagay, guys, ng asukal dito. Actually, ginagamit to kapag gagawa kayo ng vegetable soup. Sa kaldero, direct nyo siyang igaganon kasama yung mga sibuyas, yung carrots, yung ganon. So, ayan. Tas, ditanggal lang siya. Actually, matagal ko na tong gamit, guys. Bihira ko lang siyang gamitin kasi nga mas gusto ko yung nag-blender. Halo pa tayo ng kalahati ng melon natin. Ito lang yung natira natin. Tapos, guys, hindi na tayo nag-add dito ng asukal. Tikman natin. Gatas lang yung nilagay natin. Guys, no need asukal. Sobrang tamis. Alam niyo yung lasa niya? Para kayo umiinom ng ice cream na tunaw. Ganon yung sarap niya, guys. Ayan, guys. Gagawa tayo ng ice candy. Ayan. Marunong pa ba ako gumawa ng ice candy? Alam niyo dati, yung tita ko, yung sari-sari store, ako tagagawa ng ano niya, yellow niya, tsaka ng ice candy niya. Ayan, ginawa ko na lang ice candy yung ating dapat nagagawing shake. So, ayan na guys, yung mga nagawa nating ice candy, papatigasin lang natin siya para maya-maya may mangunguya yung mga bata. Lalo na yung asawa ko guys, kahit na matanda na yan. Naku, napakahilig niya sa mga ice candy. Sa totoo lang, kaya eto, sobrang tipid na natin. Ayan guys, kinakain na nila yung ice cream. Ay, yung ice candy ko, hindi man lang ko tinilang kahit isang peraso. Hindi nila alam na gusto ko din tumikit. Ayan, yan yung mahilig sa ice candy. Yan.